Sino ba nagsasabi dyan na hindi masarap ang munggo na walang karne? Hala, sige mga veshi, tara sabay-sabay tayo magkaroon ng arthritis. Hello mga veshi ko! For today's video mga veshi, tara at panibagong luto serya na naman ang gagawin natin ngayon. Kung kagaya kita nagtitipid bago ang magkatapusan, pues samahan mo ako hanggang dulo. Sino dyan na hindi nakakakain ng munggo na walang karne? Taas ang mga paa. Naku ha, bawas-bawasan nyo yung kakakain ng karne ha, hindi maganda yan sa katawan. Pero huwag kayong magalala kahit walang sahog na karne, ang ating munggo ay meron naman tayong nakalaan na gulonggong. Ipiprito natin yan. At ang munggo, isasahugan lang natin ng kalabasa at yung green leaf. Actually mga beshi, familiar ba kayo dun sa dahon? Kasi kami, ginugulay lang yan sa probinsya, sa mga gilid-gilid ba ng kalsada ba? O siya, moving forward sa Gigi, Hindi ko siya piprito lahat mga vesh, pumili lang ako ng isang kainan, mga 10 piraso. Hindi naman kasi masarap pang isda, pagka pinarito mo lahat, tapos kakainin mo kinabukas sa susunod na araw. Hindi na siya fresh, ganun. At dahil nga okay na yung pagkabuka ng ating munggo, ay wag na tayo mag-aksaya ng oras, ipiprito na natin yung gulonggong at ang mantika niya na gagamitin natin panggisa mamaya. Yes, use oil ang gagamitin natin. Pag nagprito ka na, gumamit ka ng maraming mantika, itabi mo lang hanggat pwedeng gamitin. Abay, wag itapon ang mahal-mahal na mga bilihin. Ay, pansin nyo yun, inamoy muna bago ilagay sa mantika. Yan daw ang technique para daw hindi tumalsik, sabi ng mga Jones. O, dapat ganito ka magprito, veshi ha, yung kain lahat, walang tapon. Ngunit, subalit at the point, ay may dumating na naman pakailamero sa pagluluto ko. Pag inutusan mo naman magluto, ayaw. Kapag hindi mo naman inutusan, nakikialam, di ba? O siya, sige na. Nakialam ka na nga lang din, ilagay mo na yung kalabasa, dali na, para matuwa naman ako sa'yo. Komplituin mo na yung pakikialam mo dyan, timplahan naman din, lagyan mo ng patis, ha? After nga natin timplahan at lumambot na nga yung kalabasa, isaka ko namang, ayan, yung ating magic. Ang magic na namana pa natin sa ating kanununuan. Diba? Saan ka pa? Wag mong langlangin yan, veshi. Walang karne yan. Pero, sinasabi ko sa'yo, pipikit ang mga mata mo niya. Mas masarap pa yan kahit sahugan mo pa ng karne yung luto mo. At hindi lang yan, vesh. Sinasabi ko sa'yo, kahit magkanda paso na vesh o lavern lang, tuloy ang lafang, ganun. At ito ang kwento ni Genggeng, no? Ni Genggeng brother. Alam mo ba naman ang sabi? Hindi daw kakain dahil wala daw karneng sahog yung gulay ko. Pero questionin nyo nga ito mga veshi, bakit nandyan siya sa mesa na kakain din ata? At wag kayo, nagprepare pa siya ng sausawan. Parang hindi siya prepared kumain ng crispy na Gigi ni ate. At hindi lang yun, vesh. Nakita nyo, ayaw niyang kumain ng munggo dahil walang halong karne. Pero tignan nyo naman, umaapaw ang plato, vesh. Kaya kayo mga vesh, ha, pag may plastic na umaaligid sa inyo, wag kayong maniwala, ha. Ay, charot-charot lang, vesh, pagkain ang pinag-uusapan pala natin. So anyway, vesh nga, change topic nga tayo. Alam nyo ba talaga ako pag nagluluto ako ng gulay lang talaga, as in wala ka makikitang karne talaga, vesh. Talagang alam mo yung laking probinsya talaga. At ang vesh nyo hindi mapili sa gulay o kahit na anong ulam, vesh. Kahit na anong klaseng gulay pa, mapait pa yan or what, basta gulay ay kinakain lahat yan ni vesh. O siya, buong-buo ang pasasalamat ko sa mga vesh ko nakarating hanggang dulo, syempre. And that's all for today's video. Thanks for watching. Be sure. Bye. Pa.